Tandaan na taon na naipas. Wenman Q. Ang pinakamatarik na kaibigan ng aking ina. Napakahatid ng aking nag-ubay siya. Pero nung matuklasan ang affair ng aking ama, inukusahan niya ang aking ina na may relasyon sa driver. Naging kaaway ang dating magkaibigan at nahulog ang aking ina sa kamay ni Wenman Q. Nanood lang ako. Namatay ang aking ina sa harap ko. 16 na taon pagkatapos, ang anak na labas sa kasal ng aking ama at ni Wenman Q, si Pei Wonder. Gumawa siya ng bitag sa pamamagitan ng magarang handaang ito para palsihin ako at mapasok sa mayamang pamilya. At ang biktimang papasok sa bitag na iyon. Ako iyon. Binabati kita, Kim Rachel, maligayang pagdating. Ipapakilala ko sa inyo si Pei Wan-er. Kilala niyo siya, di ba? Talaga namang bagay na bagay sina Kinda Xiao at Pei Dak Xiaoji. Kuya, halos lahat ng mga anak na mayaman sa Haicheng kay nandito. May nagustuhan ka ba? Lahat sila ay pang-ordinaryo lang. Walang interes. Siya, bakit parang pamilyar siya sa akin? Ate, hindi ko sinadya, promise. Okay lang, magpapahit muna ako ng dumi. Ang isang alagang hayop na nakakandado. Palagi lang magiging biktima ng iba. Qin Xiao, lumayo na ang ate niya. Ano kung... Hoy, samahan mo kami, magliliwaliw tayo. Ano? Kawili-wili. Ikaw, Gusto mo bang manuwag mong palabas? Qin Xiao, kailan mo ako ihahatid? Ikaw, ano gusto mo sabihin sa akin? Ikaw, nandito! Kayo! Hindi ba yan si Kim Xiao at? Grabe, malaking balita ito. Hey Kian, paano mo nagawa ito sa akin? Yan mo pala! ikaw pala ang mga ngaso. Matutulog na ba? Hindi ko maubos ito. Sino yun? Sa tingin niyo, gaano ang mabibili kung ibenta natin sa recorder ang balika tungkol sa love letter na ikinabit sa pangalawang anak na babaeng pawirang kay? Magkano kaya iyon?
Ibibigay ko sa inyo ang 10 beses na halaga. Kung hari ka, tatakbo ako. Napakasiyo. Talaga ang manangaso. Kapal ng mukha mong bumalik. Pinagalitan mo na ang buong pamilya, eh. Nanay, ano ba ang ibig mong sabihin? Tinawagan ako ng kapatid mo. Talaga! Ito yun! Lumabas lang ako dahil kapal ng mukha mong paliwanag. Kasalanan ko iyon. Si King Shen ang susi sa paglista ng kumpanya sa stock market. Kung hindi mo pangalagaan yan, ano pa ang silbi mo? Hoy, nandito na ako para pumirma. Ano? Matulog! Sige lang! Ay, tanong buong bayri mo. Matagal ko na itong nakita sa iyo. Walang hiya ka. Di malik. Hindi ako si Shen. Tatay. Na! Ang nanay mo, nakikipagnandiyan pa sa driver ng bahay. Normal lang ba iyan sa iyo? Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Noon, personal na nakita namin ng tatay mo ang nanay mo sa kwarto ng driver. Jay, ngayon, bibigyan kita ng tamang aralin. Walang kwenta ka. Kailangan mo talagang matuto. Gusto mo ba kaya? Sa'yo ba lang? Ipapakahal ko rin sa dangal. Dangal! Tingnan mo nga ito. Ano? Nasa trending na ito. Pagbalik niya, ay house arrest agad. Mahal ko! Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Siguradong may pagkakamali ito. Ay, hindi ako. Ito, simula pa lang ito. One Air, mula ngayon, si Tita Mantyo na ang magiging bagong nanay mo. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang may sala at ililigtas ang iyong pangalan. Pababayarin ko sila. Kuya, ikaw ang tagapagmana ng isang multinational na korporasyon. Anong kaso na babae ang hindi mo makuha? Mahaba ang buhok. Payat. Maganda. Mabait. Sapat na ba? CJ! Hahanapin ko. Tapala, pantayan mo ang plano ng pagbili sa cultural market ng Haicheng. Naroon ang pinakamalaking negosyo sa kultura sa buong Haicheng. Pati na rin ang mga pinakasikat na manunulat ngayon. Bantayan mo ang Quanxu Media at ang best-selling author na si Shuang Jing. Hindi ako interesado doon. 3 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Baliktarin mo ang buong Hacheng. Hanapin mo siya. CJ! Kapag nagsalita na ang pinakamataas na tagapagmana ng pamilyang Bunang Huagu, ang maliit na Haicheng ay nasa kanyang mga kamay na. Dongzong! Maglabas ng pahayag. Sabihin mo kung sino ang nagpalit ng mukha. Makikiisa ang pamilya Qian sa iyo. Opo, Dongzong.
Magandang gabi. Marapit na ang inyong pakikipag-iban. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Tatay, ginawa ng King Xiao at Pei Qian ang ganyang bagay. Alam ng tatay mo na nahihirapan ka. Alam mo na rin ang sitwasyon ng pamilya Pei ngayon. Huwag kang makalala. Pagkatapos nung ikasal, sisiguraduhin ng tatay na hindi kanya apihin. Pero, Anak kita. Pagkagawa bang saktan ka ng tatay mo? sige na. Sundin mo ang tatay mo. Iyan ang matinong anak ko. Sige, alsa na. Pula-pula ang kipulisuangahin mo. Gusto mong ibagsak ako? Palakasin ko pa ang apoy. Kasalanan ng babaeng iyon. Kung wala lang siya, bakit mo hindi ako kapatiling King Tama na! Nung stop ba yun? Bakit naman ka sa kama ni King Xiao? Ayoko ng dahilan. Lahat ng gusto niya. Agawin ko lahat. Sige na! Manatili ka lang dito. Makikiusap ako sa tatay mo para makalabas ka agad. Nanay, P1er, hintayin mo ako. Nakain na ang pain. Malapit na, bago lumubog ang araw, aalisin ko na yan sa'yo. Kuya, gumawa ito. Bato! Nawawala na naman. Kapal ng mukha mo. Sumura yung sangat. King Shuang, bakit nandito ka? Ako na parito ako para huliin kayo. Huliin kami. Akala mo talaga ito ang asawa ko. Maganda pa nga. Umalis na yon. Pumalig ka na sa kanya. Kinshuang! Kayo! Hoy, bakit nandito ka? Pati multa at pagkakandado, hindi pa rin mapigilan ang libog mo. At ikaw, nakakasuka ka talaga. Hindi ka karapat dapat kay Warner. Warner, halika na tayo. Hoy, Anong gusto mong gawin? ang pagbe-betroth. Wala akong pakialam. Kaya ang sumaik. Anong gagawin mo? Ito, ibabagsul ko. Wala akong pakialam. Pero siya, nandito na siya. Sino ka ba talaga? Pangalawang uri na pamilya ang Lin. Na iba? Ito at sa pagaling. Tumakbo na! Saklolo! Sinisip, humulit ka! Ipapakasal ka naman talaga sa kuya. Bakit ka pa nagpapanggap? Igilan niyo siya. Tigilan mo na ang pagpanggap. Bakit palagi kang siya ang gusto ng lahat? Ano? CJ! CJ! Ano ang sisukan niya? 哦，还挺倔啊。哦，你等等我，坏我。
Lakas ka! Ang laki talaga! Ganito yan! Pero magaan lang ang sugat ko. Patay ka! Okay ka lang. Sakto naman. 你运气不错嘛。 Ah! So... Ah! Hintayin mo ako. Ikan kita. Alam mo ba kung sino siya? Ayaw na niya ng isa pa. Napila yata ang paa ko kanina. Mauna na kayo. Tingnan ko nga. Mauna na kayo. Ayos lang! Ihatid ko siya sa ospital. Sa ospital na tayo. Para na. Hindi pwede. Pilay pa rin ang paa ko eh. Ito, plano mo pala to. Masakit pa ba dito? Medyo malakas yata. Ngayon, ako naman ang nasa ibabaw. Tatay, siya yan. Siya yung nagpabugbog kay Kinshuang sa hotel ngayon. Tapos sinabi pa niyang ako raw ay ni Kinshuang. Ang bagay na ito. Anong ginagawa mo sa hotel? Kasama ko si Lim yung nag-shopping. Nakita namin ang kapatid ko at si Kinshu. Huwag kang magsinungaling. Ikaw ang unang pumasok sa hotel. Sa akin sinundan. Ako ang nagutos kay Kinner na sundan sila. Sarili kong mata ang nakakita sa iyo na pumunta sa kwarto kasama ang isang lalaki. Lubos kong narigo sa iyo. Dahil sa gulo ng ate ngayon, baka hindi na siya tanggapin ng pamilyang Xing. Ano nang nangyari? Shending. Bakit nakakaraming mga reporter? Presidente, may problema. Tingnan na ang balita. Pakisabihan na ang mga troll na itabo na iyan. Pakuha na iskwad sa ang sending. Ang mayroong papel lang. Kita-kita ang pagkamapakuwari sa mukha. Gusto mo kimibahay ng mayaman? Panaginip na lang. Ayos ka lang ba? Tatay! Bawal kang lumabas ng bahay nang wala akong pahintulot. Uwi na muna ako sa kwarto. CJ, Tatay! Nagkamali ako! Patawarin mo ako! Salamat sa ginawa mo para sa Kife.
Magaling ka talagang manghuli ng tao, Miss Han. Ang galing mo rin palang mangisda, Miss Pei. Hindi ako magaling. Ang isda lang masyadong matakaw. Kaya ako ang isdang nahulog sa bitag mo. Gusto mo ring mabitag? Baka nga nabitag na ako. Salamat sa ginawa mo kanina. Ano ba? Bababa na ako. Sandali lang. Huwag na yung kain. May bugsiming bukas, gusto ko puntahan. Susundin kita bukas. Ganyan siya kaarte. Walang pag-aatubili. Nakulo sa akin. Na pumunta. Ito ba? Ay di ka tawag na date. Sandali lang, pakikilan niyo ako. May magandang balita ako. Ang akda ko ay gagawing pelikula sa sinehan. Napagdesisyonan ko ng ibenta ang karapatan ng akdang ito sa sandali lang. Interesado rin ang Kinshu Media sa akdang ito. Hindi ako interesado sa grupo niyo. Lumabas na kayo. Tingnan mo muna. Baka naman, magustuhan mo ito. Kapag gusto niya ang isang bagay, gagawin niya ang lahat para makuha iyon. Mukhang all or nothing ka talaga. 10 milyong piso lang. Iyon ang tawag ninyong seryoso. Ang totoong alok, nasa likod pa. Nagtitiwala ako. Ibe maangway ko. Ano ang hinihingi nila? Pabor lang. Huwag ninyong gagalawin ang anak ko. Hay, yaya lang namin siyang kumain ng ice cream. Kinshu Media. Akala ko pa naman ganyan print na nakapastos. Mahan, takbo na! Sandali lang. Ano na ginagawa ng hampas lupang iyan dito? Narito ako para tumulong. Tulong! Ikaw pa? Huwag mo na akong ilagay sa mahirap na sitwasyon, Hija. 10 milyon para sa proyektong ito ay masyadong malaki. 5 milyon ang tama. 5 milyon? Napakababa naman ng presyong iyon. Talaga naman, maganda pa naman ang mukha. Pero ang sama-sama pala ng loob. Kung gusto mong iligtas ang bata, sundin mo ako. Magbayad na lang. Ate, gusto mo bang ipahiya ang buong pamilya natin? Bastyo, para sa isang bagay na pang-akit lang, bakit nagagali? Hindi pa siya tumatangki. Matagal na akong nasa negosyong ito. Kung masay namin sa presyong iyon, kakainin ko ang kontrata dito mismo. Sang-ayon ako. 5 milyong piso lang. Sige, kakainin ko.
Ate, talagang nagulag ka ako ah. Mapagkakatiwalaan kita. Sandali. Anong hinihintay mo, ah? Tiyalag na. Sumad! 1,000,000. Kakapal ng mukha nito. Nakakahiya naman. Ukto. Hindi mo talaga maaabot. Nay, masasira mo ang negosyo niyan. Umuwi pa. Away ko dahil na mas kanyang bagay. Isipin mo ang iyong anak. Nasaan ang pera? Isipin mo ang iyong anak. Pirmahan mo na. Pirma na, wala akong panahon para magkaksaya ng oras dito. Ifonga! Huwag mong kalimutan, nasa amin pa rin ang bata. Kidnap ng bata. Ganyan lang ba ang kaya ng King Sichuan me? Kidnap. Tama ba ang narinig ko? Sobrang kapal ng mukha nila. Ano namin magagawa ang ganyung bagay? Binibintangan mo kami! Maghingat ka sa salita mo. Huwag na. Totoo ba yun? Totoo mo hindi. Etla. 1,000,000 piso lang na nahasigabihin ang karapatan sa copyright. I expose sila! Huminahon muna kayo, misunderstanding ito. Pagkakamali ng aming outsource na tauhan. Wangsang. Ikaw pala ang may kagagawa nito. Kami ng King Sichuan me. Di harapay siyo mo. Dopo. Umasimta. Di ang siyo mamingaryong sa akin. Dito ka. Isipin mo ang iyong pamilya. Lahat ng ito, personal na gawa ni Manager Wang. Hindi namin siya puprotektahan. Nagkakaroon na ng away sa sarili nilang grupo. Relax, mas marami pang exciting na darating. Salamat sa kanina ha. Natataka nga ako, bakit mo sinasaktan ang sarili mong negosyo? I was in the woods one day, trying to keep the ghosts at. I saw your face. I see you in the strange bird that sing. Ay, sorry na yun. Nawala kasi ang pusa ko. Nag-aalala na kasi ako. Nasito mo ba ang pusa ko? Tingnan mo ha. Samahan na kita. Talaga? Salamat ha. Bakit? Kakaiba ba? Hindi naman kasi ikaw ang tipo niyan. Nung bata pa ako, nagpaalaga rin ako ng pusa. Regalo yan ng nanay ko sa akin. Tapos namatay na siya. Yung pusa lang ang kasama ko noon. Kapasan mo yan eh. Tapos ipinaalis na siya ni Wang Mankyo. Pero sa tingin ko, ang talagang gusto niyang paalisin. Ako. Ako rin, may alaga ring pusa. Parang, set ka pandang pangihan sa'yo. Parang may umiyaw na pusa. Talagang maraming salamat sa inyo. Ang cute ng pusa, huwag mo nang hayaang mawala uli. Huwag kang mag-alala. Mag-alam ka na sa kuya ate. Sige na, bye-bye.
Nandito na ako. Gusto itang pasalan. Ako. Dapat ko ba siyang isangkot sa lahat ng ito? Uwi na muna ako. Ang King Xuanhua ay hindi kailanman gagawa ng anumang ilegal. CJ, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Kumusta na ang usapin? Ayos na. Ang bayad na ibinigay. Tinanggap niya lahat. Isang maliit na bagay lang. Nadulot pa ng napakalaking gulo. Sabi, tinatsi mong parang trabaho, hindi malinis. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang proyektong ito? Apa, alliance ko ito ang ginawa ni Mama. Gusto ko ring makatipid para sa kumpanya. 1,000,000 piso lang sana ang kailangan. Magkano? 1,000,000. 10 milyong proyekto, 1 milyon mo lang kukuhanin. Sino pa ang hindi makakahula na may problema dyan? Siya! Siya ang nagsabi na hindi sulit ang presyo. Papa, alam mo naman, mahilig talaga akong magbasa. Nabasa ko na ang akdang ito. Kung titingnan ang kwento, mga karakter, at halaga nito bilang 5 milyon ang angkop na presyo. Bakit mo naman tinanggap ang suhol? Sinasadya mong guluhin. Proyekto ito kamo kaya ako, iba? Hindi ko yun. Ang planong pagbili. Para sorpresahin ang ibang kumpanya sa media. Kaya hindi namin inihayag ng maaga. Kung hindi ka nakialam, nakuha na lang yun. Gusto ko talaga ang libro, kaya pumunta ako sa book signing. Hindi ko alam na gusto ni Papa bilhin ang karapatan nito. Ano yung hindi konsidensya karoon? Aminin ko, hindi ito basta konsidensya. Kitang-kita ko, ginagawa mo ito para maghiganti sa iyong ama. Pinigis ka. Nakikilapit at hinggan ng ans. Pagkito kita sa iwat talong. Dahil sa Huwag Cultural Gala. Sa nakalipas na ilang taon, maraming offer ang umalis sa kumpanya. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong makaakit ng mas maraming promising na offer para sumali sa kumpanya. Sinuwain ka. Kapag ikaw kinang... Hindi mo ako matadaya. Kita mo yan! Sakit yan! Tama na! Ang usaping ito, hanggang dito na lang. Ang bagay na ito, tapos na dito. Anak, umuwi ka muna sa kwap mo. May kausapin pa ako sa nanay mo. Halika nga. Yung taong pinahanap ko sa iyo. Nahanap mo na ba? Yung best-selling offer ng Tianjin fan siya, Rijay. Gaano man kahirap. Hanapin mo siya. Kaso, wala siyang contact sa kahit anong platform at hindi rin siya sumasagot ng AC. Tangha! Puntahan mo ang text team. I-trace ang i-address niya. Aayusin ko bukas. Itong Shuangjai, puro hit ang bawat obra niya. Kung masin natin siya, ang Tin family ay wala ng kwenta. Nasaan na ba? Nay, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang ones dito, sigurado.
Siguradong may kinalaman ito sa kanya. Malapit na ang kasal sa pamilyang Chen. Ang bagay na ito, makahanap ko ang problema. CJ, gusto kong makita. Gaano pa kaya siya katagal? Halika na. Ano kung ano ang iyong para sa akin? King. Sa harap mo, wala na kwenta ang lahat ng nagawa ko. Pero, ang mga gawa mong iniwan, pararamihin ko ang kanilang pagpapahalaga. Sa ilalim ng aking pangalan. May masamang balita. Sino ang nabahing sa iyo na pumasok na hindi ko makato? Ako, Sabihin mo na. yung Shuangji tumugon na. Sabi nila pwede raw pag-usapan ang copyright. Ano kung mamabasa tayo ngayon para makipag-usap sa kanila? Medyo kakaiba nga. Kahit pa paano, hindi natin dapat kalampasan ito. Tara na. Pasensya na. Sa plano ko ng paghiganti. Iko. Aba, si Miss Pei mismo ang lumalapit sa akin. Pumayad na. Hindi ganoon kasimple. Wei Wen, hindi gusto ni Miss Pei ang mga bagay na pangkaraniwan. Mula pagkabata hanggang ngayon, kung ano man ang gusto ko, hindi ko naman talaga mapagpasyahan. Salamat sa lahat ng ginawa mo ngayon. Samahan mo ako sa isang lugar. Paano kung ayaw ko? Ito malakang kapal pa ako kung naloob mo. Pagod na ako. Hintayin mo ang mensahe ko bukas. Sakay na. Hoy, ano ba yan? Binagawa mo. Kapag nasa kotse ka, magbigis ka ng seatbelt. Saan mo ba ako dadalhin? Malaman mo lang kung dating natin. Hindi pa ako nakakapadala ng tao rito. Dito, Dito na tayo. CJ. Gushao, yung gushwa mo. Hindi ba isang matandang kalbo ang may-ari dito? Yun ang tatay ko. Ilang taon na siyang nagretiro. Kaya ikaw, alam mo bang gumawa ng fish balls? Hoy, magaling ka talagang mag-order ah.
Sige, dalawa ba ng fishballs? Madalas akong pumunta dito noon. Bakit hindi kita nasulubong kahit minsan? Noong bata ako, lagi akong dinadala ng nanay ko dito. Nay, ang sarap. Kung masarap, uminom ka pa ng marami. Mas maganda na ang pakiramdam mo, di ba? Pero bakit hindi tayo pinayagan ni tatay pumunta sa summer camp? Masamang-masama ang mood niya ngayon. Pero okay lang, mapupunta tayo ng palihim. Pero magagawit ba si tatay? Sabi nga nito, gusto mo bang pumunta? Siya Warner. Gusto. Ayan, tandaan mo iyan, siya Warner. Kung gusto mo lang isang bagay, huwag kang matakot gawin ito. Kundi, magsisisi ka sa huli. Kumain ka na. Masarap ba? Uminom ka pa ng marami. Baka magsisi ka mamaya. Ako, Naalala ko ang isang nakakatawang bagay dito. Doon sa ilalim ng puno. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Ayaw na ako ng mama. Hindi yan totoo. Ang mga nanay ang pinakamabuting tao sa mundo. Hindi naiiwan ang kanyang anak. Totoo ba yun? Halika, isasama kita sa isang lugar. Masarap ba? Sobrang sarap. Kapag malungkot ako, dinadala ako ni mama dito para uminom ng matamis. Kapag malungkot ka rin, pumunta ka rito. Ako ang magbabayad. Sige, salamat. Bago ako umalis ng Hacheng, nakabalik pa ako dito ng ilang beses. Dito ko siya natagpuan. Bu Shengxing. Anong ginagawa mo? J. King. Sa pamilya naming Q, walang diborsyo. Para lang ang pinaanggap. Hindi ka ba natatakot na gamitin kanya ulit? Kung gagamitin man niya ako. Sana habang buhay. Bigyan ko ako ng chorus. CJ. Wow. Isang buwan. Hihintayin kita na sunduin ako. Hindi ako nagkamali, matagal na siyang may lalaki sa labas. Parang wala nang mangyayari sa pakikipagtulungan sa pamilya, Kin. Sino siya? Kaibigan ko. Kaibigan daw. Ilang araw pa lang, nagpapakagulo na sa ibang lalaki. Wala ka bang kahihiyan sa amin? Sinundan ninyo ako. Ate, bakit mo masasabi iyon? Nagmamanasakit mo sa iyo sa mama papase. Ngayon na may kasunduan ka na kay Qin Xiao, ikaw ay pag-aari nga ng pamilya Qin. Bakit kailangan ako? Hindi ako mapagkasal. Sa pamilyang ito, kailan ka pa naging ang nadedesisyon? Wonder, maraming nangyayari sa kumpanya ngayon. Bumabagsak ang presyong stocks. Hindi na yung kuha ang kuray. Ikaw mismo ang hinihingi ni Qin Xiao. Para makalabas tayo sa kaguluhang ito. Kailangan natin kapalilakin. Papa! Talagang may kakasal mo ako sa hayop na iyon mula sa pamilya Kim. Ate, ikaw ang nagkakamali dito. Hindi ba ikaw mismo ang una na humanga kay Qin Xiao noon? Pagdating sa kasal, hindi ikaw ang nagdesisyon. Hindi ako mapapasal. Ay, tigilan mo na nga na!
Umuwi na kayo, may kausapin ako kay Warner. Ikaw, gusto mo bang malaman kung paano namatay ang iyong ina? Hindi na akala lang kapag manan pamilyang Zhu. Isasabihan kaya ang pamilya sa core ay makakahanap ng tunay na pag-ibig dito sa maliit na lungsod ng Haicheng. Sige na, yun na, presyo. CJ, aayusin ko na. Ngayon din, Isang buwan muna. Gushao. 6 na bituin ang hotel na ito. Sa isang buwan, halos mabili mo na ito ng buo. May ibang problema pa ba? Naku, nagbago ka na. Pumayag ka na agad? Ginawa ng lalaki sa labas. Sabi niya, hinahanap ang anak na babae niyo. Alam ba niya kung sino ang pamilyang te? Sandali lang. Papasukin ninyo siya. Magsalita ka. Magandang nakataon ito para tuluyang sumuko si Warner. Hoy, tigil. Hindi ka ba tinuruan ng respeto sa matatanda? Matatanda? Sino ko sabihin doon? Ikaw, Anak! Dahil lang may gusto ka sa kanya, akala mo special ka na. Pero nasaan siya ngayon? Magpapakasal siya sa tagapagmana ng pamilyang Qin. Kung talagang mahal mo siya, dapat magpakawala ka na. Dear, sana. Nasaan siya? Dahil ang ang lugar na ito. Lumabas ka na. Sandali lang. Halika, samahan kita. Umalis ka na. iyon ang anak ng pamilyang Kim. Ano kaya hambing sa kanya? Pumili niya. Kailan din iniisip mo? Patawad. Ayaw kitang saktan. Pero kailangan kong ipagtanggol ang aking ina. Iyan ang aking mabuting anak. Magpapahinga na ako. Gusto mo bang malaman kung paano talaga namatay ang iyong ina? Hindi ba siya nagpakamatay dahil sa depression? Lumala ang depression ng iyong ina. Tumaw si Mantyu para bisitahin siya. Hindi ko alam kung bakit nagkainitan sila ng ulo. Nang makarating ako roon, sinabi sa akin ni Mantyu na natumba ang iyong ina at natamaan ang ulo sa sulok ng mesa. Hindi ako nag-alinlangan noon. Hanggang sa nakita ko ang biggest footage. Si Mantyu, itinulak ang iyong ina. Eh bakit? Hindi mo sinabi. Aaminin ko. Noon, naging makasarili ako. Nag-alala ako na walang mag-aalaga sa inyo. Kaya lahat ng taong ito, pinabayaan mo lang ang mamamatay tao na makalaya?
Ngayong alam mo na ang katotohanan, hindi ko siya palalagpasin. Napakaraming ko na ang lumipas. Wala nang ebidensya. Hindi na kukuha ng pulis. Kung magpapakasal ka sa pamilya Kim, ibibigay ko sa iyo ang ebidensya mula noon. Hindi kita sasaktan ng tatay mo. CJ, pagkapasal ako. Ito ang mga kilalang kumpanya sa Haicheng. Hala, kuya, ito lang ba ginawa mo ng mga araw na ito? Kuya, nasaan si Miss P? Tapos na. Hindi pa nga nagsisimula, anong tapos na? Hushan Singh, bumaba ka na dyan. Gusto mo bang mamatay? Bakit mo sinabatan ng kotse? Alam mo ba na mag-engage na si Wang? Wala akong pakialam doon. Ano akala mo sa anak ko? Isinulati ko ng anak ko. Nagpipigil! Talaga na maghanga-hanga ang galandahan ng panganay ng anak ng pamilyang Pei. Nabalitaan ko may kinalaman din si Qin Xiao sa pangalawang anak ng Pei. Ganyan pa rin nagkakatuluyan. Huwag mo ko rin sila. Sa huli, mapupunta kayo sa akin. P. Warner. Kasalan mo ako. Pakasalan mo siya! Hindi ako pumapayag. Ito! Esasku! Ikaw! Kinshu, sinabi mo sa akin na binulang ang lahat sa ate ko at kuraw ang tunay mong mahal. Umuwi ka na. Umuwi ka na! Thank you. Ikaw! Shirani ko! Umuwi ka! Akin ka! Kinshu. Tanong kita! Seryoso ka ba sa ginagawa mo? Isyo ko, Tignan mo muna ang sarili mo. buhay o patay? Lumabas ka na di kumayantin! Tinanong mo ako. 笨账！也不看看自己身份。Lumabas ka na dito ngayon din. Pero ako, Hindi ba? Alam ko. sampalin mo ako. Pagkatapos ng kasal, bibigyan kita ng paliwanag. Inihahayag ko. Ituloy ang seremonya. Palabasin na ang nakakahiyang taong iyan. Ikaw ang nakakahiya! Nasisiraan mo ako ng ulo. Mula naglukuhin mo ako noon. Ikaw at si King King. Tumahimik ka! Gusto mo bang malaman kung paano namatay ang iyong ina? Eavesdropper! Babaguhin ko ang buhay mo kahit mawas ang sarili ko. Hanggang nakita ko ang Kiki
Si Man-kyu, nagtulak sa nanay mo. Hoy, wala ka. Sa ulo. Pasensya na. Basura lang yan. Para kang may hawak na ginto. Hindi. Hahanapin ko ng paraan para makuha ang ebidensya. Sige, okay. Maraming salamat, Abogado Yang. Espesyal na araw ko ito ngayon. Umalis na kayo. Asawan mo! At ikaw, malas na malas. 你这个丧门星，赔钱，给我好好教训他。我打死你！你想干嘛？ Ano pa ginagawa mo? Uy, CJ, gagawin ko para sa iyo. Ano? Itaboy silang dalawa palabas. 放开我！ Kasal. Ituloy. Sinabi ko na. Magsusumamo ka na lang na makalapit sa akin. ngayon, ibibigay ko na ang aking anak sa kanyang magiging asawa. Ibigay mo ang kamay mo. May gusto pa akong hilingin. Ang mga manuskrito ni Mama. Bakit? Sa kanya iyon. Akin yun. Sa Papa na ang pagpili. Ang mga manuskrito o ang kinabukasan mo. CJ, pangako ko. Pagkatapos ng kasal,喜欢看戏吗？ Lumabas! O dali na! Palayasin ninyo! ngayon, walang makakapasok. Umalis ka. Sumali ka. Di ba makuha ang gusto mo? Sinabi mo na ang gusto mong gawin. Tayo, gawin mo!
Ibaw, hintay ka lang! Gaano ka ba katadang magpahawak? Hindi ka ba ininchip ng sinuman? Sarili kong desisyon ito. Nang gamitin mo ako, kailangan mong magbayad. Huwag gusto himlamin. Ganito ang mangyayari sa iyo. Gushangsing! 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 Gushangsing, kung tang sisuko, wag kang tupulog! Hindi mo ba sinabi na dadalhin mo ako? Nitsi... Bawon ka! Gushangsing! Ngayon, sa plano mo, kailangan mo na ako. Go! Tumawag ka agad! Ibisan! Ako pa siya! May tao ba? Tulungan ang kuya ko. 来人！来人，救救我哥！ Broken heart 留下了 broken heart， 你答应留下了我伤心的 broken heart， 破碎的 broken heart， 请带我走，别留。你醒了？gising ka na? Huwag kang mag-alala, sinabi ko na. Hindi kita iiwan. Pangakuan mo ako. Huwag ka nang gagawa niyan ulit. Nagmamalasakit ka sa akin. Ngayon gising na ako. May reward naman dyan, di ba? May sugat ka pa. Anong reward? Sugat. Subukan natin, makikita mo. Magpahinga ka muna. Yung reward. Kuya na natin usapan. Ikaw pala ang pumunta sa tindahan ng matamis. Akin din yung pusa. Siya ngayon. Lahat akin na. Ay, hindi maganda ito! Parang hindi ako dapat nandito ngayon. Anong nangyari? Ay, Si Pei Junshu at si Wang Mankyu, nagkasamang muli yung dalawang iyon. Hindi ba kayo nakakaramdam na may kakaiba? Para lang sa interes iyon. nagkakaisa lang ang mga lobo kapag may pakinabang. Kuya, Nag-press con sila. Mag-aanunsyo sila ng malaking plano sa Huagu Cultural Festival. Hayaan mo silang maglaro. Abangan natin ang palabas. Kung pa magkala, Ang kiwaro. ituloy natin ang shoot ngayon. Tara na. Bilisan na, bilisan na.
Peisong, karapat dapat talaga sa pinakamahusay na manunulat ng Haicheng, hindi ng buong Huago. Ha? Pisong, parang hindi ito gabi ng kultura ng Huago, kundi personal na awards night ninyo. Really, yeah. Ay nako, wag naman, sobra kayo. Halika, upo na. Narinig ko kamakailan na malapit nang magsara ang Kunshu Group. Bakit pa okay na ulit sa akin? Hindi mo narinig. Ang Miwei, makikipagtulungan sa Kunshu Group. Miwei, Shuangjin ba iyon? Yung legendaryong manunulat na nangunguna sa lahat ng genre. Naman, kung hindi, bakit pa magiging ganyan ka-proud yung apelidong Pe? Siguradong alam na ninyo lahat tama. Si Shuangjin makikipagtulungan ng malalim sa Konshu Group. Kahit bago siya, ako pa rin ang may pinakamaraming benta sa detective series. Sigurado ka ba riyan? Ikaw. Hindi man sa kanya. Sigurado ka bang ikaw ang gumawa ng detective series? Ang kapal ng mukha mo, nagpakita ka pa rin. Bakit hindi ako magpapakita? Ikaw naman ang nakipag one night stand kay King Xiao tapos itinapon ka niya. Pinutan ka ng ganay ang ugnayan niya sa'yo. Wala ka ng titulo bilang panganay ng anak ng pamilyang Pi. Wala ka ng silbi. Hindi ko yun napansin. Tigil! Ganyan lang kaya mo. Malapit na kaming makipagtulungan sa Shuangjin at kukontrolahin ang buong industriya ng kultura. Ganoon ba? Matagal na kuyo ang pondo ng pamilya Pe. Anong gagawin nila para makipagtulungan? Akala mo wala ang pamilya Kin. May suporta kami ng pamilya Kin. Walang kwenta ang pera doon. Dito sa Haicheng, kami ng pamilya Kin. Ang naghahari! P1er. Hindi mo inasahan, di ba? Talagang hindi. Hindi ko inakala na ganoon kababaw ang pamilya Pe. Nagsiselos ka lang. Iniwanan mo ang posisyon bilang alaga ng pamilya Kim. Para tumakas kasama ng ibang lalaki. Ganyan talaga ikaw, mahilig sa basura. Kung maangahas ng suumin ako, siguraduhin ko hindi kayo makabalik sa Haicheng. Wala kang lugar dito! Paliban na lang kung ibibigay mo siya sa akin. Hirang, kung gagawin mo, maaari ko pang isaalang-alang. Payay ka. Oh. Hayop ka! Hindi mo ba sinabi na ikakasal ka sa akin ngayon? Ikaw, matagal na akong nagsawa sa'yo. 都是 Ikaw, gagalawin mo si King Xiao. Ano ba kalat na siya? Ang lalaki ko, gagalawin mo. 3 araw na lang. Papakitaan ko kayo! Wala kayong pagkakataon. Kasi ang Xiao He Media makikipagtulungan sa Shuangjing. Xiaohe Media. Anong basura yan? Bakit Xiao He Media ang pangalan? Kasi yung pusa ni Gushao, Xiao He ang pangalan. Pangalan pa ng pusa? From di talaga, walang pinag-aralan. Sigurado ako, mas may klase pa yung pusa kaysa sa inyo. Anong silbi ng away bunga nga lang? Binhin ko na ang kumpanya ninyo ngayon din. King Xiao, 10 beses ang presyo. Bilhin natin ang kumpanya nila. Isang beses? Tigala, siyempre naman. Ang pamilyang Qin, pinaka-maimpluwensyang pamilya sa Haicheng. 10 beses pa lang yan. 100 beses, kaya pa rin namin. Nakita ko na. Xiao He Media Limited. Ulan, 10 piso. Paano yun posible? 10 bilyon, malaki ba yun? Sino ka ba talaga? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Gu sa buong bansa. Presidente ng Gu Group. Bushen Xing.
Gusto mo pa rin bilhin? Mga kababayan, ito ang Grand Cultural Gala ng ating bansa. Ang kultura ay hindi dapat dungisan ng pera. Tama, yan ho yung kumayaman. Naniniwala ako na ang isang manunulat na katulad ni Xuang Jin ay hindi pipili ng walang kulturang bagong yaman. Sigurado ka bang makikipagtulungan si Xiangjin sa inyo? Siyempre naman, sino sa Haicheng ang hindi nakakaalam? Ang tatay ko ay isang kilalang manunulat. Mabuting pagkakataon ito para ipahayag. Ipinagdiriwang ang pakikipagtulungan ni Xiangjin at ng Kunshu Group. Kaya ibibigay ko na ang huling libro ng detective series. Natapos ko na ang manuskrito. Nandito na ito. Ipinagmamalaki ng pamilyang King na ibibuhos namin ang lahat ng aming kayamanan sa kooperasyong ito. Akala mo ba dahil sa isang bagong yaman, ay makikipulong na agad si Xiongpin sa inyo? Anak nito yan. Ang suwala mo. Peisong, paano mo mapapatunayan na ikaw ang may akda ng detective series? Ano pang kailangang patunayan? Sino pa ba ang makakalikha ng obra na kagaya niyan? Ang taong ito ay ang aking yumaong ina. Ang buong detective series ay buong ng kanyang pagsisika. Mga dalawan ay isang walang kahiyamot na nakaw. Alam mo, si Wen ka. Nga niya ang sipatal sa kanilang driver. Ang bastardong anak ng kanyang babae, di kamuran sa tani. Tag dalawa, Isa ay asawa niya. Isa ay pinakamatalik niya kaibigan. Kaya siya niya. Insamantalahan siya. Ito siya. Wala. Nagkamali nga ako. Ang pagkakamali ko, inalaga at inaaruga kita mula pagkabata. Tapos ganito ang ginawa mo sa amin, walang utang na loob. Para lang sa isang taong iyan, ikaw ay. Ilait mo kami ng ganito. Lubos akong nabigo sa iyo. CJ, sabi mo ninakaw ko ang akda? Nasaan ang patunay mo? Huwag mong kalimutan. Nasa akin ang manuskrito. Mga kagalang-galang na panauhin. Ang detective series ay may nakatabong lihim na palaisipan. Kukukuhanin ninyo ang unang pangusap ng bawat libro sa detective series. At gamitin ang mga inisyalang katlong titik sa pangalang K1R bilang susi. Pagkatapos ay muling ayusin ang mga ito gamit ang Turing cipher. Makukuha ninyo ang mensaheng ito. Mahal ko, Warner. Kung isang araw ay maging bituin na ako, liwanag ng bituin na makikita mo sa pagtingin sa langit, ay ako pa rin ang nakatingin sa iyo. At ang pangalan ng may akda. Susing, show ka. Mama, makipaglaro ka sa akin. Halika. Tapusin muna ni Mama to, tapos maglalaro tayo, okay? Gusto kong maglaro ngayon. Isang pahina pa lang, ha? Ayaw maglaro ni Mama. Si Yawan, paglaki mo, maiintindihan mo kung gaano kita kamahal. Akala ko kasi, kapag umait na ang dating gawin ko, bumalik na rin si Mama. Pero sa totoo lang, hindi siya umalis kailanman. Huwag ka maalala. Walang makakasakit sa iyo. anong misteryo yan? Gawa-gawa lang yan. Para sa akin, nagsiselos lang kayo sa talento ng aking ama at gustong-gusto ninyong sirain siya. Hawak ninyo ang libro, tingnan ninyo mismo kung hindi kayo magtitiwala. Ako, Nakita ko rin! kaya pala ang kasama ng manunulat ay nangopya talaga. Basta ako yung malibas iyo. Ano nung ko sa akin?
Ang suko. Tapos na. Itong mas nabuhay pa. Buhay. Ano na kaya ang gagawin natin? Ano daw? Gawin ang lahat. Makuha ang copyright. Tama, basta makuha natin ang copyright, may pagkakataon tayo. Nanay! Mali ka ba? Ikaw! Hindi possible. Pasensya na. Hindi ako interesado. Hindi mangyayari. Pakiusap! Wonder. Bigyan mo na sa akin. Kami na tayo. Hindi mangyayari. Pakiusap. Wonder. Pamilya. Siya iyon. Siya ang salarin. Hiwalayan ko siya ngayon din. Ito. Siya ang akit sa akin. Siya ang sumira ng relasyon ko at ng nanay mo. Hindi ako ang may kasalanan. Ganoon ba? Ang katapusan ng kwentong Tianjin fan, Sherry J. Hindi pa ninyo alam, diba? Ikukwento ko sa inyo. Noong bata pa ang Gida, nagtago siya sa aparador habang nagtatago-taguan sila ng kanyang nanay. Nagtago siya sa loob ng kakarabor. Nang araw na iyon, nakita niya ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang nanay na itinulak siya, binangga sa sulok ng dingding at nawala ng malay. Sobrang takot niya noon. Hindi siya makapasok. Pero hindi niya inakala na hindi namatay ang kanyang nanay. Hanggang sa dumating ang kanyang tunay na ama sa silid aklatan. Ang kanyang ama, nang makita ang kanyang nanay na nasugatan, hindi pa siya tumulong. Tumakinig ka. Yan ang kasinungalingan. Yan! Take talaga yan! Ang video! Pinurak na yun! Ikaw. Ikaw, Bruno. Ang mga alahas ay nakuha mula sa iyong computer. Wala kang makakalayo sa mga ito. Ako ang iyong ama. Stepping stone lang kami para makapasok ka sa mayamang pamilya, di ba? Anak ko talaga iyan. Inggit ka sa talento ng nanay ko para makuha ang kanyang mga gawa. Pati na rin siyang pinalabas na may kabit. At sibig ko, ba? Kasi siya ay niloko mo, pinao mo. Hayop na tao. Mukha pa namang tao, pala ay hayop pala. Di ako tikot na umuumayo kami. Ang iyong insecurity ang nagpapagalaw sa iyo. O hindi ka pa makawala sa kanya? Sa loob ng maraming taon. Paulit-ulit kang nagnakaw ng gawa ng iba at isinasalin sa iyong pangalan. Ako! Tuwaring na ako. Tuwaring na kami nanay ko. Ako! Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Ang lahat mo ay ninakaw mo lang sa iba. Walang utang loob. Walang utang loob. Walang utang loob. Walang utang loob! Sa loob ng maraming taon, hinihintay ko ang sandaling ito. Para wasakin ang iyong pangalan. Ibalik ang karangalan ng aking nanay. Mga taga kayo! Ang tagumpay na ito. Ano mo ating payakin? Akin! Samahan mo ako. Saan? Munch. Sino ang nagsabi na sasama ako sa'yo? Tapos na ang lahat. Ako. Pag-iisipan ko pa.